Mga kabayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel, no? Ngayon lang ulit tayo nakapag-update. May 27 na po, no? Araw po ng Martes. Pero kung bago lang kayo, please huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe sa ating channel bilang pagsuporta at updated kayo sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan po mga kaibigan ko, wala ho tayong minomonitor na low pressure area na nasa loob, no? O labas ng ating Philippine area of responsibility. Pero meron pa rin tayong banta ng sama ng panahon. No? Tatlong weather system po ang ating minomonitor. Isa na dyan ang ITCC o Intertropical Convergence Zone. No? Ang easterlies at ito pong tinatawag natin na frontal system. Explain ko sa inyo maya-maya yan mga kaibigan. Pero bago yan, ang forecast weather condition natin, ito yung mga lugar no, na apektado ng tatlong weather system. Asahan po natin sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Asahan natin dyan ang maulap na kalangitan pagdating po yan sa hapon. No? At sa gabi naman, may mga pagkulog at pagkidlat mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pag-ulan dahil po yan sa tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. So yung mga lugar na yan, mag-ingat po tayo sa banta po ng posibleng baglaang pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Sa area po ng Batanes mga kaibigan, frontal system po ang nakakaapekto dyan at posibleng makaranas dyan ng maulap na kalangitan. Ganun din sa hapon din at sa gabi may posibleng mahina at malalakas na pag-ulan ang posibleng nating maasahan. So maging handa po yung lugar dyan sa Batanes. Explain ko mamaya yung mga lugar pa. No? Sa area naman ng Mindanao, asahan din natin ng maulap na kalangitan dyan na meron mga isolated na rain showers at thunderstorm dahil pa rin no, sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. So ito po yung mga dapat nating malaman at tandaan. Unang-una, pag sinabi po natin na Intertropical Convergence Zone or ITCC, ito po no, na kung saan po nagtatagpo ang hangin po na galing sa northern at southern hemisphere no. Nagiging sanhi ito ng pagbuo ng ulap o maulap na kalangitan na siya naman nagiging mga localized thunderstorm na madalas po nakakapekto no, sa Mindanao at ibang bahagi ng ating bansa. At yung mga lugar na apektado sa Mindanao, asahan natin dyan ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. No? Yung mga lugar na yan, binanggit ko na ho mga kaibigan, pero in-explain ko lamang sa inyo yung ibig sabihin ng ITCC. So, ganun din, ang natitirang bahagi naman ng Mindanao, asahan natin dyan ng fair weather no, o maayos na kalangitan, maliwalas, pero ganun pa rin sa hapon at sa gabi, may tsansa po ng mga pag-uulan. Ang frontal system naman mga kaibigan ko, ito yung pangalawang weather system natin. Salpukan po ito ng malamig at mainit na hangin na siya nga nakaraniwang nagdudulot po ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan sa hapon at sa gabi. So frontal system, parang ito yung sinasabi nating mahinang habagat. No? Diyan po nagsisimula yung transition ng tag-init sa tag-ulan, no? Ine-expect natin, no, na posible ang makaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantalang easterlies naman, ito, usually alam na natin to, mainit na hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko, ang madalas namang apektado niyan ngayon, ang Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa. So marami nagtatanong dahil nga po nitong mga nakaraan, sobrang init po talaga. Kung titignan nyo sa dangerous heat index natin, grabe no, yung mga lugar tulad ng Dagupan City, Pangasinan, 45 degrees Celsius, Apari, Cagayan, 44 degrees Celsius, nasa ganyan po yung level ng init. Dahil nga po sa sobrang init, inaasahan natin pagpasok ng tag-ulan, mas malalakas po ang mga ulan na ating mararanasan. Usually ganyan naman no, kapag sobrang init, kapalit po niyan, sobrang tag-ulan naman. Pero hindi naman tayo nag-expect ngayon ng sobrang malalakas na mga bagyo. So, kailan daw ba uulan mga kaibigan dahil init ng ating mga kababayan? So, ine-expect natin mga kaibigan, ayon na rin po sa pagtala ng Pag-asa, no? First week ng June, at yan, posible tayo makaranas ng mga pag-uulan o posibleng may mabuo po na low pressure area. Pero hanggang matapos po ang buwan ng Mayo, no, safe tayo sa mga bagyo or low pressure area. No? Wala tayong inaasahan na posibleng bagyo or low pressure area na mabubuo po no, bago matapos. Kapag ka natapos itong buwan ng Mayo, wala hong bagyo o mga low pressure area. At kung titignan nyo mga kaibigan,
inaasahan naman pagdating ho ng Friday, itong mga susunod na araw mga kaibigan, ay posible tayong makaranas din ng pag-uulan dahil sa tatlong weather system. So hindi naman lahat ng mga lugar na aking binanggit continuous po araw-araw makakaranas ng pag-uulan, no? Dahil sa tatlong weather system, magbabago yan mga kaibigan. So sa ngayon, yan muna ang update ko sa inyo mga kaibigan, mga kababayan ko. Meron pa tayong update sa lagay ng ating panahon. So dyan lang kayo, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.